Sino kayang general etong tinutukoy dito sa video ipapalabas ko sa inyo ngayon? Kasi sa kasaysayan, sa usapang general na di umano ay isang jokla, dalawa lang yung na-issue dyan. Si former General Marbil at General Ping Lacson. General ba si Lacson? Pero sa mga kapulisan, no, sasabihin na natin yung talagang maituturing mo ng mga tigasin ng mga di umano ay tigapagtanggol ng bayan. Pero napaisip ako bigla dito sa bidyong to. At may nakilala din ako na ganito. Sa totoo lang, may kaibigan ako. Kaibigan ko, yung anak at yung tatay niya ay isa dating sundalo. Pero nagulat yung anak niya na yung tatay niya pala ay tsokla. So wala namang problema. Hindi to issue eh. Sa totoo lang, hindi issue kapag hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo. At walang problema dun. Sa pagiging bading, sa pagiging bakla, tomboy, or lesbian, ano pa yan, bisexual ka, hindi masama. Walang masama ho dun. Sa pagiging LGBT, walang masama dyan. Disclaimer tayo. Marami din ako ng mga kaibigan. May best friend pa nga ako na LGBT. Simula bata hanggang sa ngayon. Diba? So magkasama din kami sa higaan. Wala. Talagang magtropa kung magtropa. At ulitin ko, walang problema sa pagiging bading, pagiging bakla. Pero ang nagkakaroon lang ng problema dito, yung tipong tinatago mo. Todo deny ka sa totoong kung sino ka. No, yun yung problema dyan eh. Problema na pinapakita mo sa tao na ikaw ay matipunong lalaki at kung sino-sino yung parang tapos yung magpapahaging ka pa na keso si ganito, bading, keso si ganyan, duwag, diba? So, ikaw mismo na hindi mo mapakita sa publiko yung pagkatao mo. So, ikaw talaga ang lehitimong duwag. So dito, may papanood ako sa inyong video na kung saan ay grabe itong isang general na to na nagpapakalasing pala muna bago magpa-chupulangkot sa kanyang boylet. At ang sabi pa nga dito ay, "Daddy, saktan mo ako." "Kagatin mo ang aking chuparurot." So ito mo, panoorin nyo. Kung ba si General pag nandun ako sa BCDA, may bahay siya sa BCDA. BCDA, puro sundalo, puro polis nakatira doon sa Patagig. Okay, meron siyang unit doon, dinala ako doon. Ang style noon, matipon siya. Ngayon, magiinuman muna kayo bago kayo mag-sex. Ang gustong-gusto ni General, malinis na malinis yung lamesa niya, ayaw niya na may natatapon na alak, pupunasan mo ng tissue, sasalinan mo siya ng black label, iinom. Ngayon, ito nakakatawa. Di ba? Kasi siya ginagalang eh. Pagdating doon sa kwarto, ito ang sasabihin niya, "Alfred, saktan mo ako, Daddy. Daddy, saktan mo ako. Kagatin mo tong nipple ko, Daddy." General yun, ha? Yun, isa sa mga, biro mo, grabe. Alam mo, lahat tayo may dark side talaga eh. Matatawa ka sa kanya kasi portrait siya ng isang kagalang-galang na tao, tapos ganun makikita mo. "Saktan mo ako, Daddy. Kagatin mo yung nipple, Daddy." Biro mo, general yun, ha? Ay, nako. At ano may kukomento nyo dyan sa video na napanood nyo? Ulitin ko, ang pagiging bading, walang problema yan. Pero dapat nagiging maayos ka. Hindi ka katulad na ibang bading na, alam yun, nilalait-lait na nga sila or ganyan na nga yung tingin sa kanila na ibang mga kababayan natin, pero nagpapakadumi or sila mismo yung sumisira ng kanilang reputasyon, sila yung sumisira ng kanilang kung anong tingin sa kanila, no? So marami ng mga bading na medyo foul talaga yung ginagawa at hindi naman natin malilinis talaga yan. Hindi natin masasabing lahat ng bading ay matitino, no? So may mga bading talaga na sobrang wild, sobrang lagpas na dun sa limitasyon na dapat ay hindi nila ginagawa, no? So kayo mga baratero, sino kayang general to?
Si Marbil ba or si Ping Lacson? Sino kayang tinutukoy ng general? Bagay, marami naman general sa Pilipinas. Hindi naman sinabi dito kung 4-star, basta general lang eh. Oh, malay natin etong general na to ay General Cleaning Operation pa. Baka ibang general to. So kayo, sino kaya to, no? Pero may naaamoy ako. May naaamoy ako kung sino tong general na to. One time kasi nakita ko siya. Tayo kasi ng mga lalaki, pag nakakita tayo ng lalaki na parang amoy natin na bading, masusure talaga natin na bading yun. Etong taong to, nakita ko to. Naglalakad. Papasok ng isang hotel. Talagang may pitik. Oh, hindi mo matatago kasi yun eh. Kahit anong gawin mong salita na hindi ka bading, yung kilos ng katawan, yung movement mo, yung galaw, may doon mapapansin kadalasan, tsaka basta. Kayo mga banateros, sino kaya itong tinutukoy nung lalaki sa video na to, no? Ilang kababaihan dinala sa loob ng Congress? Totoo ba to? Kasi na-interview namin etong si Kong Mike Defensor, at may nasabi siya about sa mga babae. Lalong-lalo na ngayon uso po or napag-uusapan yung usapang mga babaero ng mga politiko. So hindi na rin naman din bago yan. At sa mga kalalakihan talagang yan na yung nakatatak na tingin ng mga kababaihan sa amin na pag lalaki, babaero, babaero, babaero. Kaso ang problema dito, etong mga babaeng ipinasok sa Congress, ang tanong, saan manggagaling yung perang ibinabayad sa kanila? Kung sakaling totoo to diba? Sa panahon mo ngayon, sobrang gutom yung mga kababayan natin. Tapos, yung ibang mga politiko, ibinabayad pala lang yung pera na ninanakaw nila sa kaban ng bayan, ibinabayad lang pala nila sa mga babaeng gusto nilang parausan. Masaklap pa dito, di umano may video to. Naku po, sino kayang mga sikat na mga personalidad? Kasi may sikat daw dito dalawang, halos, kung di ako nagkakamali, ang pagkakakwento is 6. No? I-comment nyo na lang dyan kung ilan. Pero maraming babae na dinadala ng, at narinig din natin yan sa 18 Marines, no? So, ang punto dito, no, na walang mali sa lalaki kung siya ay magkakagusto sa isang babae, kung siya ay single or wala siyang asawa, diba? Kahit na sabihin na natin, halimbawa Kiko Barsaga or Leandro Libiste, alam naman natin na mga binata yung mga yan, mga bata, so normal na magkagusto yan or maakit sa isang babae kasi nga lalaki, diba? So ang problema dito, yung tipong politiko ka na sobra kong makapagsalita sa iba, tapos ikaw rin pala gumagawa ka ng katarantaduhan. Ang malapit pa dito, may asawa at anak ka pa. At ang pinakamalupit pa rito, pinakagrabe, hindi mo pera yung pinambabayad mo doon sa babaeng yun. Yan yung isa sa pinakamalupit dyan. Diba? Walang problema, mambabae ka na. Kahit nga na kahit na isang congressman, diba? Kahit na sabihin na natin 10 ang kanyang kabit, walang problema yun kung sarili niyang pera ang pinambabayad doon. Magkakaproblema sila sa pamilya niya, pero sa atin, wala tayong pakialam doon sarili niya naman, magkasakit siya doon di go. Pero ang problema nga dito, yung pera na ipinangbabayad. Diba? Ang masama pa yan nung panahon na yun yung kasagsagan ng deliver ng mali-malitang pera sa mga sa mga kababayan natin. Diba? Yan ang masaklap dyan. So, kayo mga banateros, naniniwala ba kayo na etong 18 Marines ay nagdala din ng babae? Or sabihin na natin na nakita nila na may mga babaeng pinapapasok sa loob ng Congress.
Baka ba minsan nga makadalaw nga dyan sa Congress. Mukhang masarap maggala-gala dyan, no? Kahit puro buhaya yun nandyan. Magdadala na lang ako ng mga magdadala ako ng chicken para hindi nila ako kagatin. Para yung chicken na lang ang kanilang kagatin. No? Mukhang ayos pala dyan, ha? Tanga na, magnanakaw pa. Mahilig pa sa mahilig pa sa puday. Okay, nalaman nyo na ba yung balita? Na may nag-aaway-away sa loob. At may nagbanta. Nagbanta yung kuya, kapag tinanggal mo ang kapatid ko sa pwesto, ikaw ang isusunod ko. Aba. Sabihin na naman yung comment dyan. Chismis na naman yan dyan. Hindi to chismis. Diba? Hindi to chismis. Sa totosin, may video nga dyan eh. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Sige na, i-reveal na natin. May panaginip ako na nagtatalo etong si BBM at ang dalawang Remulla. Kasi etong si BBM mukhang nabubwisit na kay Baby Boy Remulla. Kasi nga, alam mo na, medyo palyado. Mukhang hindi kayang gampanan ni Remulla yung mga pinapagawa sa kanya. Kagaya ng pagdakip kay Bato at kay Atong Ang, kay Saldico at sa iba pa. So mukhang gusto ng palitan, kaso hindi nga mapalitan nito ni BBM etong si Baby Boy Remulla kasi mukhang madedelikado si BBM kay Kuyang Remulla, kay Boying, no? Siyempre ombudsman yun. Hindi ko lang alam kung pwede bang sibakin ng presidente ang nilagay niyang ombudsman kasi siya naman nagdala diyan eh. Siya naman naglagay kay 'di ba? Siya naman yung naglagay kay Boying Remulla diyan sa pagiging ombudsman. So ngayon, ang nakakatawa dito, sila na mismo yung nagtutukan at mukhang ibabalik si Benhur Abalos kapalit ni Baby Boy Remulla, no? Okay, alam niyo ba kung bakit Baby Boy tawag ko kay John Vic? Kasi Baby Boy siya ni Ma'am Shitars. Hindi kasi diba, bata si John Vic kesa kay Boying, kaya Baby Boy. So ngayon, nakakatawa dito, makikita ho natin na kapag ikaw ay palyado talaga, mukhang agarang ang papalitan. Kung ako sa'yo, BBM, si Torre na lang ipalit mo. O kaya, baka totoo yung balita na si Trillanes ang ilalagay na DILG secretary. Naku, wag si Trillanes ang inilagay dyan. Tangina, sabi ko sa inyo, baboy na baboy ang tanggapan ng DILG na yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ito panoorin, may papanood ako sa inyong video para maunawaan nyo. Ang masaklap pa dito, sinabi niyang takas. Mga high profile daw na mga takas, mga sindikator, parang pinamumukha nila na high profile na preso or takas etong si Senator Bato de la Rosa. Wala namang kaso dito sa Pilipinas yan. Bakit sasabihin mong ganun? So ito yung video, panoorin nyo. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Samueros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco, at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. So yung nga mga banateros, no? Baka si Benhur Abalos nga ang ipalit kay John Vic. Tapos baka si Trillanes din. Grabe.
Parang General Torre lang ah. Pagkatapos pangakuan ng pagkatapos pangakuan ng maging general in 82 days. Binagsak sa kanal. Ayun, MMDA na. Tagalinis na ng kanal. Hindi ko nilalait ha. Disclaimer, hindi ko nilalait ang trabahong MMDA. Bukod lang kay Torre. No, bukod kay Torre. May mga bali-balita pa dito na kaya medyo hindi masyadong sinusunod ni John Vic Remulla etong kagustuhan ni BBM. Kasi may hinihiling na hindi maibigay. No, sa tingin ko kung totoo man tong balitang to na may hinihiling itong si Baby Boy Remulla kay BBM, baka yung pagiging presidente, pagtakbong presidente sa 2028, baka yun. So baka sinabihan siya na hindi ka magiging manok namin kasi tawag dito. Extend pa ako ng 2 years. Tsaka mahina ka pa. Baka ganun, no? Ewan ko lang kayo, mga banateros, anong may kukomento nyo rito? Na mukhang delikado na talaga etong si John Vic Remulla kay BBM. Eto mga banateros, may babaliktad na ata. So ito, panoorin nyo yung video. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Kadalasan sa comment dito ay iyak na naman daw ang mga DDS. Na ba't kami iiyak? Hindi naman din kami masisira dyan. Kung sakali mang pumanig si Senator Joel Villanueva sa kagustuhan ng Gatchalian Black. Ano ba yung kagustuhan ng Gatchalian Black? Ma-impeach si Sara at pagtakpan ng flood control scam, di ba? So kung dadamayan niya yung mga kapwa niya senador na tutol sa investigasyon sa flood control at pagpapa-impeach kay Bibi Sara, hindi naman kami magdadala nun. Alam naman ng bawat Pilipino ngayon kung sino yung mga dapat nilang pagkatiwalaan ng mga senador, di ba? So, wala na sa amin yan at uso naman yan ngayon. Kung sakali kung sakaling babaliktad talaga si Senator Joel Villanueva, di ba? So, alam naman na natin ngayon. Kaya minsan yung nangyari kay Cheese at mangyayari pa sa ibang mga senador na babaliktad. Naiintindihan ko yun kasi syempre takot sila
na takot silang makasuhan, takot silang gipitin. Alam mo, yung isa lang sa pinaka hangang-hanga ako hanggang ngayon, isa sa mga matatapang talaga. Alam niyo yung si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan niyo talagang pinanindigan niya ang pagiging kaibigan niya sa mga Duterte at talagang hindi siya nagpasilaw sa mga oper at hindi siya nagpatinag sa mga panggigipit sa kanya, 'di ba? So, bilang na lang sa daliri natin ngayon yung may mga ganyang prinsipyo, no, na hindi kayang bilhin ng kahit anong offer sa iyo. Hindi kayang ipagpalit ang isang kaibigan. Yan talaga isa sa mga pinaka kinakabiliban ko. So, hindi na rin bago kung sakaling may sumunod pa kay Cheese, kay Joel at sa iba pa, no? So, hindi na bago yan sa amin. At alam naman ng taas at alam naman na ng lahat kung ano talaga yung tama at mali at kung sino ba talaga yung mga dapat pagkatiwalaan ng mga senador ngayon sa bansang Pilipinas. Ang dahil nga trending ang Chukchak Chenes video ng dalawang senador, yung isang senador ang katsuktsaka na babae at yung isa ay lalaki, ang daming nagchat-chat sa akin para isend ko daw yung video sa kanila. Gusto niyo bang mapanood talaga? Walang sisiyan. Pag nandiri kayo doon, baka sabihin nyo, grabe naman to si Jay. At ulitin ko, hindi ko wina 100% na yun ay sila talaga or senador dito sa bansa natin. Pero kung kamukha talaga. At yung isang video ay may lengguwahe ng Tagalog. Yung isa, silent lang eh. Kasi naglo-lollipop siya. No? So, ang daming nagtatanong yan, no? Sabi niya, "Sir, pasind naman, sir." Yan, dami. Yung iba dyan, mga basher din. Yung iba, mga supporters. Alam niyo kung saan niyo mapapanood. Gumawa ko ng video ngayon. Bukas ko i-upload 8:30 AM. Pilipinas time, ha? Sinabi ko doon sa vlog ko sa YouTube na kung saang site mapapanood yung video na yan. So, panoorin nyo na lang bukas. Kasi pag dito ko sinabi, parang ako nga nahirapan hanapin yun eh. Tapos kayo parang ang bilis-bilis lang gusto nyo agad makuha. Pero ulitin ko, disclaimer, hindi ko wina 100% na kung totoo or totoong may video. Ang problema, ang tanong dito, kung sila ba yun? At kung AI ba yun? Pero para sa akin, hindi naman siya AI eh. Hindi siya AI. Pero may posibilidad na kamukha. Kasi, ilong, mata, hawig eh. Yung height, ganun din. Yung nga lang, ang liit. Ang liit nga lang. Ay, ano magagawa natin eh? Hindi naman siya pinagpala. Ay, nako. So, kung gusto niyo mapanood, nasa YouTube channel ko na J. Guevara TV. Search nyo lang dyan, J. Guevara TV. Mapapanood nyo yung upload ko na yun. No? Bukas, 8:30 AM. Pilipinas time. So, abangan nyo na lang at sasabihin ko dun kung ano yung site na yun. Siyempre, hindi dito muna ngayon. Parang naman na, ang bilis naman na, tawag dito, parang kami yung naghirap or sa tutusin, hinanap ko talaga ng todo yun kasi may nag-send sa akin. So, akala ko may iba pang video. Yun pala, ang tanga-tanga ko, yung sinend sa akin dati, yun na pala talaga yun. Naghanap pa ako, ilang oras pa ako naghanap. Yung pala doon ko lang pa makikita. Yung site na yon hindi siya malasong pero nandun kasi yung mga files, mga video ng mga kilalang personalidad, sports athlete, politician, at iba pang mga sikat na personalidad na may mga iskandalo ay doon ina-upload, doon naka-imbak. Kahit yung pagpatay kay sa presidente dati ng Amerika, nandun din. Marami doon, sobrang dami doon. At doon yung mapapanood yan. Abangan nyo na lang bukas.
Ha? Abangan nyo na lang bukas sa YouTube channel ko. Subscribe nyo kasi nasa 500k pa subscriber mahigit na po ako sa YouTube. Kailan lang din naman kasi ako nag-Facebook kaya mababa pa yung followers natin dito. Pero okay lang mo yan. At least kahit pa paano paghatid tayo ng balita sa mga kababayan natin. So kung gusto nyo mapanood, malaman yung site na yon, pumunta kayo sa YouTube channel ko. Doon nyo panoorin bukas 8:30 AM Pilipinas time. Okay? Samantalang mapunta naman tayo sa ibang balita kagaya lamang nito. Natatawa kasi ako mga Marateros. Puta ina. Pagkagising ko, ito yung mumulat sa akin. Sabi ko, tanginan tong si Claire Castro. Ano kaya kinakain nito? Pako? Kinakalawang na yung utak eh. Ito sabi niya, isasama ko si PBBM sa langit. Ulol, hindi tatanggapin niya doon. Sisipain ni, sino ba to? Yung may manok, kalimutan ko yung may manok na sisipain niya sa langit ha. Ito, basahin natin. Kung magbibigay ng pagkakataon pumili ng isang personalidad sa politika na madadala sa langit, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang pipiliin. Lumabas ang pahayag na panayam ni Boy Abunda sa programang The Interview kung saan sumailalim si Castro sa serye ng mabilisang tanong tungkol sa politika at mga kilalang opisyal ng pamahalaan. Nang tanungin kung sino ang kanyang dadalhin sa langit mula sa mundo ng politika, saglit na nag-isip si Castro bago sumagot, siguro si Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-isipan mo pa yun ha? Bahagi ito ng mas personal na usapin ng programa na nagbigay silip sa kanyang pananaw at mga pagpili kaugnay ng mga personalidad sa gobyerno. Matatandang sa parehong panayam ay hinayag din ni Castro ang kanyang suporta sa Pangulo matapos niyang sabihin na patuloy niya itong ipagtatanggol hanggat nananatili ang kanyang paniniwalang tama ang mga hakbang at desisyon na ginagawa nito bilang leader ng bansa. Uy, palakpakan naman natin si Auntie Claire. Oh, the 2026 sip-sip of the year. Ay, nako. Dadalhin mo sa langit si Marcos Jr. Demonyo yun. Dapat dadalhin mo sa lupa. Dadalhin mo sa impyerno. Kasi sa langit, mag-aaway sila dun eh. Sa impyerno, sanggang dikid sila ni Satanas. Mas masama pa nga siya kay Satanas eh. Utangin na. Ang lakas ng tama eh, no? O, ito pa. Samantalang, ito, si Attorney Harry Roque. Yan ha. Dadayain tayo. Attorney Harry Roque, nanawagan na protektahan ng mataas na ratings ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan si dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na manatiling matiyag sa kabila ng mataas na antas ng suporta na natatanggap nito mula sa publiko. Sa kanyang pahayag, giniit ni Harry Roque na hindi dapat maging kampante ang kampo ni Duterte dahil naniniwala siyang maaaring umanong magkaroon ng manipulasyon sa halalan. Huwag tayong magpabaya sa taas ng ratings si BP Sara Duterte. Dahil si Marcos Jr. ang may hawak ng COMELEC, dadayain tayo, ani ni Roque. Dahil dito, hinikayat niya ang mga supporters ni Vice Presidente na bantayan ang kanilang mga boto at manatiling alerto sa mga susunod na kaganapang may kaugnay sa eleksyon. Ani ni Attorney Harry Roque. Hindi totoo naman. Alam niyo, may punto dito si Attorney Harry Roque. Bakit? Una-una, sino ba ang naglagay kay Chairman George Garcia? Diba si Marcos Jr.? Dati niyang, hindi ako nagkakamali, dati niyang abogado yan. Diba? At kitang-kita naman ngayon yung nangyayaring anomalya or nangyayaring pangit na gawain ng COMELEC. Katulad na lang yan.
yung 18 million overvoting. Kauna-unahan sa kasaysayan yun. Yung pagbabasura ng 100 pesos, 150 million pesos sa balota, doon pa lang maling-mali na yun. Pangalawa, yung mga natalong congressman, pilit ipinanalo ni Comelec Chairman George Garcia. Kagaya na lang ni Abante. Yung sa party list, sa Duterte Youth Party List na ilang milyon ang boto pero hindi pinaupo. Mas pinaburan pa ang Gabriela. So, 'di ba? So, doon pa lang kitang-kita na yung mangyayaring dayaan sa darating na 2028 at marami pang iba na hindi maipaliwanag ng Comelec na ginagawa nila at maraming kabulastugan na nasisilip ang publiko na ginagawa ng Comelec. Kaya dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque ay may punto rin naman din talaga. Samantalang may isang pangit na mukhang paa na nanglalait sa mga DDS. Sino ito? Utang na sabi. Ba't kaya ganun, no? Yung mga mukhang paa, mukhang bayag, mukhang singit, mukhang kuyukot, mukhang puwerta ng puwet. Sila yung mga hihilig manlait. Kagaya na lang nito. John Lapus. Yun pa, lalaking pangalan. Pre Oo, pero nakakulay pink tapos naka-blush on. Naka-makeup. John Lapus. May seryosong tanong sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ito yung tanong niya. Binanata ni John Lapus ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng isang pabirong social media post na naging usap-usapin online. Sa kanyang post sa X, nagtanong si Lapus kung meron bang pogi na DDS bago niya pabirong ikinuwento na umano'y pumangit ang dati niyang karelasyon matapos suportahan ang mga Duterte. Seryosong tanong saad ni Lapus sa kanyang post. Nagdulot naman ito ng magkakaibang reaksyon mula sa netizen habang may mga natuwa sa kanyang biro. Mayroon ding bumatiko sa aktor dahil sa pagdadawit ng usaping politikal sa personal na pangungutya. Ito lang masasabi ko sa iyo dyan, Lapus. Sige, sabihin na namin na walang gwapo sa DDS. Sige, okay na. Walang gwapo. Pero kahit papano, cute kami. Cute at di hamak na sa ating dalawa na lang. Ako walang makeup. Pero di hamak na mas mukha naman akong malinis sa'yo. Diba? Tsaka higit sa lahat, hindi ako sumusubo ng burat. Ay, baka may nanonood na bata dyan. Palisin nyo muna, ha? Higit sa lahat, John Lapus, kung pogi lamang ang usapan, sige, lamang na yung kakilala mong mga kakamping na pogi sa amin ng mga DDS. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi ako sumusubo ng burat. At eto ba malapit? Hindi ba nag-backfire yung tanong mo na kung may pogi din ba sa mga kakampwet na kagaya nyo ni Vice Ganda? Tignan nyo yung mukha nyo ng dalawa ni Vice Ganda. Oo, nandiyan kayo sa yaman, sa mapera kayo, sige. Pero hindi mo pa rin mapagtakpan yung kapangitan yung dalawa eh. Ako'y nagbibiro lang ha. Baka sabihin mo, siniseryoso ko yung biro mo. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako na magaganda at gwapo kayo ng mga kakamping. Ay nako. Pero yun nga, John Lapus, ang pinakamahalaga doon, ang mga DDS, ha? Hindi siguro may mga bading or may mga LGBT din sa DDS, pero ang masasabi ko, hindi sila kasing dumimong bakla. Malilinis, mga maayos, personal, mga tao, at higit sa lahat, alam nila kung sino sila, kahit sila ay mga bading or part ng LGBTQ. Alam nila. Ikaw, alam mo ba na bading ka? Hindi, di ba? Ni ultimo mukha nyo ni Vice Ganda, hindi mo nga mapagtanto kung pangit kayong dalawa. Di ba? Ayop na ito, nagtanong ka pa. Coming from you, ha?
Kapal mo, girl, ah. Oo. Tanga natin namumukha mo dyan sa screen, no? Oh, punta na, lalaking lalaki. Oh, diba? Naka-pink. Oh, yeah, pink na pink. Oh, ay, okay lang yan. Sige, manglait lang kayo. Na may pogi ba sa DDS, kay Basti, kay Mayor Basti Duterte pa lang. Alam ko naman nagigil kayo kay Mayor Basti. Gusto nyong matikman, pero asa kayo, ha? Oo, okay lang. At saka, hindi naman sukatan ng kagwapuhan ang tunay na kadunungan. Uy! Hindi ka, aminado ako na kayong mga kakamping, kayong dalawa ni Vice Ganda, ginamit nyo yung kapangitan nyo para kumita ng pera. So, goods yun. Goods na goods yun. Pero wag nyong gamitin yung kapangitan nyo sa pangit na pamamaraan or pangit na sinasabi. Katulad lang yan. Basta at least ako di ako sumusubo ng burat. Okay, eto na nga yung pagbaliktad ni Senator Villanueva. Hindi pwedeng puro away na lang. Sa gitna ng pagpapatuloy ng tensyon sa Senado at usap-usaping posibleng paglipat niya sa kampo ni Sen Win Gatchalian, nanawagan si Senador Joel Villanueva na isang tabi muna ang politika at ituon ng pansin sa trabaho at paglilingkod sa publiko. Sa isang video message, iginiit ni Villanueva na hindi dapat manaig ang bangayang pampolitika habang may mga mahalagang usapin at pangangailangan ang bansa na dapat tugunan. Ito, ani ni Senator Villanueva, hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, dapat nating siguraduhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga senador, para sa ating mga kababayan, ani ni Villanueva. Alam nyo, dito, okay sana to. Sa totoo lang, hindi naman inumpisahan ng Cayetano Black yung gulo na nangyayari. Wala naman nag-umpisa niyan. Hindi naman inumpisahan niya sa kampo nila Cayetano, kampo nila Marcoleta. Nag-umpisa yan dito sa BBM senators. Kung hindi nila hinahadlangan yung investigasyon sa flood control, tingnan nyo na lang, napakaliwanag na. Ano pa bang gusto nyo pang ebidensya? Naging Blue Ribbon Chairman si Ping Lacson, naging Senate President si Soto. Ang tagal. Diba? Halos, kung hindi ako nagkakamali, 6 months. Kailan na pag-usapan yung investigasyon sa flood control? Sige, sabihin na natin na 2 beses, pero anong nangyari? Diba? Anong nangyari? Ang mga nadiin lang doon yung sila former Senator Revilla. Yung mga dawit sa flood control scam ginawang mga witness. 'Di ba? Tapos ngayon na may lehitimong witness na yun lamang yung ginagawa ng Cayetano Black, tinatanggihan nyo. Ginigipit nyo, ayaw nyong marinig ng taong bayan yung kanilang opinion. 'Di ba? Tapos nagtalaga pa kayo ng panibagong Senate President na alam nyo naman na may Senate President na. At yung unang Senate President, legal yun. Yung pangalawang Senate President na si Win Gatchalian, illegal yung ginawa nyo. So talagang sino ba yung nanggulo? 'Di ba kayo? Sabi niya nga, gusto ng taong bayan na imbestigahan ng flood control scam. Kaso ayaw ng BBM senators. 'Di ba? So sino nang gugulo, sino nang hahamak? 'Di ba? Yung Gatchalian Black ang nagsisimula ng gulong 'to. No, samantalang ito, meron pa tayong isang wait lang ha. Mamaya na pala 'to. Oo, mamaya na. So kung usapin